Good morning. At sa ngayon ay tutuloy natin yung pagkuha ng rating ng ating sarili at ng ating church pagdating sa kung paano ka mission-minded at gaano yung passion natin sa church planting. I-remind ko lang na yung grade na isusulat ninyo pagka 0 ay no activity. Pag 1, non-functioning program. May program pero hindi nagpa-function. Pag 2, yung grade ay poor. Pag 3, fair. Pag 4, works well. Pag 5, excellent program. Okay, so ngayon number 6 na tayo. Yung number 6 naman ay does our church have at least 6 missionary speakers each year? So kung sarili mo yung gigradean mo, ilan ba ang missionary na iyong pinapakinggan yung kanyang preaching? Sa church naman natin, nag-i-invite pa tayo ng at least 6 missionary speakers. Okay, so ngayon lagyan nyo ng grade 0 to 5. Yung number 7 naman, are the monthly mission Sunday presentations well planned? Sa church natin kasi dapat may ini-emphasize siya lagi every month. At pag papasyal kayo sa maraming churches, iba-iba yung nai-emphasize. Kung minsan yung mga church na mapupuntahan mo halos may magkakatugma ng ini-emphasize sa buwan na yon. Pero karamihan ay hindi pare-parehas kasi depende kasi yan sa present needs ng congregation. However, kapag sa bawat buwan na merong ini-emphasize at walang panahon para i-emphasize ang mission, then something is wrong tungkol sa bagay na yan. At ganun din sa atin individually, talagang may mga buwan o may mga week na mayroong leading ang Lord sa atin na gusto niyang i-emphasize na subject na ating pag-aaralan. No problem about that. Ang problema ay kapag niwala man lang time na nabibigyan natin ng focus ang napag-aralan ang mission. So, may problema sa ating Christian life kapag wala tayong passion sa mission. And then, ganun din sa church natin. May problema sa church kapag walang passion sa mission. So, gradean ninyo yung sarili nyo at yung church ninyo ng 0 to 5. Yung number 8 naman, are people well-informed of the needs and victories of missionaries the church supports? Okay, kung mayroon tayong sinusuportahan na missionary, tayo ba ay nai-inform or gumagawa ba tayo ng paraan para at least makabalita tayo, makakuha tayo ng balita tungkol doon sa missionary na ating sinusuportahan or tungkol doon sa gawain mismo na kanyang, yung specific work mismo na pinuntahan niya sa lugar na yon. Nakakakuha ba tayo ng information about doon? Yung church ba natin ay regularly nai-inform ng missionary na sinusuportahan niya? Okay, so grade ninyo, sarili nyo at ang church niyo ng 0 to 5. Number 9 is, does the congregation pray regularly and publicly for missionaries and their specific needs? So, sa atin, mayroon ba tayong time ipag-pray yung mga missionaries? Or sa church natin, meron bang time publicly, hindi lang regularly and publicly,
Meron ba tayong time ipag-pray yung mga sinusuportahan nating missionaries? Or kung wala man tayong sinusuportahang missionaries, meron ba tayong time publicly na at least makuha mo ang support ng congregation to pray specifically for missionaries around the world? So, meron bang time na ganon sa atin? Kasi pag wala tayong time to intercede the missionaries, then something is wrong. Number 10, so lagyan nyo ng grade ang sarili nyo at ang church niyo sa bagay na yon, from 0 to 5. Number 10 is missions highlighted with an attractive, well-placed bulletin board that is frequently updated. So, dati may ganito kami, pero hindi siya na-maintain kasi limitado kasi yung galaw mo kapag ang church na ginagamit mo ay hindi yung sariling building. So, hindi namin na-maintain, pero minsan ay nagawa namin yun. Talagang as in mayroong bulletin board na laging ina-update tungkol sa mga bagong ministry, tungkol sa mga specific na ginagawa as a pioneering work. Laging updated yon, nasa isang bulletin board, pero hindi nga na-maintain. Kaya nga napakaganda kapag sa church ninyo, kapag sarili niyo yung church building, ay kailangan maglalaan kayo talaga ng lugar sa bulletin board, or ibukod yung bulletin board na walang ibang nilalaman kundi ang tungkol sa mission, tungkol sa kung sino man yung missionary na sinusuportahan ninyo. Ilagay nyo yung picture niya doon, at yung lugar na kung saan siya nagmi-minister ay ilagay ninyo para ma-realize nila at ma-encourage sila na ganun pala yung sinusuportahan nila. So maganda yon. Sa akin nga, balak ko pagka gawa na yung church namin ay talagang sa isang bulletin board para sa mission lang, nandun yung picture ng mundo, nandun ang picture ng mapa ng Pilipinas, nandun yung picture ng mapa ng Pangasinan, and then nandun yung picture ng mapa ng Santa Barbara. Para nakikita namin lagi kung saan yung lugar na kung saan kami magmi-mission, o saan yung lugar na target namin na kung saan kami tinawag ng Lord. Yeah, so ganun ang napakaganda. Then sa inyo individual, sa akin as an individual, meron akong mapa ng mundo, may mapa ng Pilipinas, may mapa ng Pangasinan, may mapa ng Santa Barbara, at may mga times na tinitingnan ko ang mga ito, and then habang tinitingnan ko, pinapakinggan ko kung ano ang leading ng Lord, kung saan niya ako gustong papuntahin, or kung saan niya gustong kung saan niya ako nililid na buksan ang gawain, ay pinapakinggan ko ang Espiritu Santo habang tinitingnan ko yung mga mapa na ito, yung mga picture ng mapa na ito. So napakaganda kapag ganun, dahil sa minsan hindi mo na kailangan pang umiyak sa Lord para malaman kung saan kanya tinatawag o pinapapunta. Doon lang sa pagtitingnan mo lang yung mga mapa, and then napakadaling ang Lord mangusap sa'yo. Kasi habang tinitingnan mo, simple lang ang maririnig mo. Diyan ka pumunta. Yan yung magbukas ka ng bagong gawain yan. Yan lang. Pero pag wala yun kasi, parang ang isip mo nakapokus siya sa buong mundo na napakalawak, kung wala yung mapang tinitignan. So para sa akin lang, personal experience, napakadali na alamin ang pinapagawa ng Lord, kung saan tayo pinapapunta, kung meron yung mapa na nakikita natin. Yan. So gradean nyo yung sarili ninyo tungkol dyan from 0 to 5. The number 11, does our church communicate regularly with the missionaries we support? Okay, so ang church ba,
Hindi lang sa kumukuha ng information, kundi na nakikipag-communicate doon mismo sa missionary. Yung sa missionary mismo, regular bang nakikipag-communicate tayo doon? Kasi iba yung kumukuha ka ng information sa kanya sa talagang meron kang partnership sa kanya. Although malayo siya, lalo sa ating panahon ngayon, may social media naman, ay pwede tayong manatiling close sa kanila although malayo sila. Kasi alam nyo kasi ang mga missionary, on fire yan, on fire sila sa ministry, sa pag-serve sa Lord, pag-win ng mga souls, on fire yan. Kaya kapag ikaw ay nakikonekta sa kanila, and then maintain mo yung connection na yon, nalilipatan ka ng apoy. Yung passion for mission ay nalilipat sa'yo. Pag wala kang connection sa mga missionary, ito ang dahilan kung bakit napakabilis malamig yung faith mo. Kahit na nung dati na lagi tayong nagpupunta sa church. Although galing ka sa church, pagdating mo sa bahay, parang namatay ka agad yung apoy. Parang mas malakas yung pressure ng sanlibutan kaysa doon sa power, sa force na nakuha mo doon sa church. Alam niyo, ang problema, ang dahilan diyan, pag wala tayo talagang regular na communication sa mga missionary, kasi hindi nalilipat sa atin yung apoy. For example, sa amin, ako'y nabibless kasi ang pinakaunang na-train ko na leader ay naging passionate siya sa souls, sa pag-win ng souls. At hindi siya well educated. At kahit sa time na yon, ako rin ay hindi pa gaanong nag-improve dahil kung ako man ay nagkaroon ng improvement, nag-improve lang hindi ko naman sinasabing excellent na, nag-improve lang. Nagkaroon lang ng improvement nung ako'y nagpursige talaga na gusto kong matuto, gusto kong mag-aral. At kahit pa paano, nagkaroon ng improvement yung aking skills, yung knowledge, wisdom, syempre. Nagkaroon ng development nung nagpursige talaga ako. Ang tinutukoy ko hindi sa spiritual. I mean sa secular. I tried na mag-improve kasi gusto kong lumawak kasi yung influence at ayaw kong mag-excel lang sa pag-win ng isang pangkat lang ng tao na ganitong level lang. Gusto kong mag-win pa ng mga iba pang klase ng tao when it comes to sa education. Gusto kong makapag-penetrate sa mga may pinag-aralan. Siyempre, dati, nung ako ay na galing sa Rayma, siyempre, hindi ko natapos yung first year college man lang, first sem nga, hindi ko na natapos. So, nag-Rayma ako kaagad. So, hindi ko naman minamalit yun. Para sa akin, yun ang aking pinaka-the best na accomplishment. Pero kasi gusto kong maging mas influential. At kung ako ay magpipreach sa mga matataas ang pinag-aralan, alam kong hindi ako gaano effective. Kasi nga, lalo pag alam na nilang high school graduate lang ako. And then sila, may mga master's degree sila, doctorate, mga ganyan. So, alam ko na hindi ako magiging masyadong effective. Although, kukunin ko sa anointing, mayroon siyang effect. Pero, hindi siya gaano. Mayroon talagang specific na mga tao na mas effective talaga ako. At yung mga ka-level ko, syempre. Yung mga hindi nakatuntun ng college. So, yan ang mga kayang-kaya kong i-win dati at madali akong makarelate sa kanila. Kaya nga nung ako ay unang-unang nag-ministry sa mission, pagka-graduate ko ng Rayma, halos lahat ng aking mga na-win na souls ay mga mababa yung pinag-aralan. Alam ko yung puso nila, alam ko yung isip nila, alam ko yung takbo ng utak nila, alam ko kung ano yung nakakapag-intimidate sa kanila, at alam ko yung kung ano yung nakakapag-build up sa kanila kasi ganun ako.
So kayang-kaya ko silang i-reach out. At sa time na yon, sa time na yon na ako ay unang-una pang bumabanat sa mission, then doon ko na kilala yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya educated, at pero nabagayan ko siya kasi nga ganun din ako, walang pinag-aralan sa secular. So siya ay natulungan kong lumago sa Lord, natulungan ko siyang mahanap ang kanyang calling sa Lord, at nakaka-bless dahil hanggang ngayon nagsiserve pa rin siya sa Lord, at yung passion niya sa souls ay nandun pa rin. So yan ang pinakaunang leader na train ko. At hanggang sa nag-upgrade na ako na nag-upgrade. So dumami ng dumami, maging yung mga professionals na ay natitrain ko na sila, na-influensyan ko na yung mga professionals kasi nag-upgrade ako. Kasi gusto kong makapag-reach out. Actually ngayon ay kaka-apply ko ng chaplaincy sa Krame. At salamat sa isang pastor na tumulong sa akin, nagbigay ng recommendation sa akin. So na-approve ako. So ako ay ngayon, chaplain ako ngayon. Official. Official from Camp Krame. So pagka yung panahon ay gumanda-ganda at medyo umihina yung ating mga cases sa COVID, ay papasukan ko lahat yung mga police station, at maging doon sa yung sa provincial police station, papasukan ko yan, at influensyan natin yung mga police. Kasi hindi lang yun, sa ngayon hindi lang yung basta pastor na magbibigay lang ng lecture sa police station. As in, chaplain talaga ako. Wala silang magagawa. Tatawag ako sa Krame pagka ayaw nilang magpaturo. Pasukan ko lahat ng mga yan. So nag-upgrade ako kasi gusto kong ma-influensyan yung mga iba pang klase ng tao. Yan. So kasi may mga times na although ang dami mo nang ginagawa, ang dami nang na-influensyan, dumarating ang time na parang kulang pa. Parang gusto mo pa. Sa akin, hindi na mabilang yung mga young people na aking na-influensyahan. Yung mga iba nga ay nag-exile na sila, although hindi ko pa sila masyadong kilala. Pero yung influence doon sa mga leaders na train natin at na-influensyahan natin, na-motivate natin. So sila na mismo yung nag-i-influence doon sa mga bagong mga naaakay natin sa Lord. So nakaka-bless. Kaya sa akin din nakikita ko na yung aking mga na-influensya, na ituloy-tuloy sila na nag-i-influence. So ako naman nag-upgrade. Yan, para at least kahit paano makagawa tayo ng medyo marami-rami habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. So ang point ko kaya ako nasabi yan kasi yung unang-unang na-train ko ay every time na makakausap mo siya, dahil ako mismo na-experience ko, pagkausap mo siya talaga, kahit anong topic ang pag-usapan ninyo, ay syempre mayroon siyang passion sa souls, ay mababanggit yung pag-akay sa mga unbelievers, at ramdam mo yun sa kanya, nandun yung passion niya. So pagka nakausap mo siya, then nalilipat sa'yo. Minsan hindi ko sinasabi sa kanya, hindi ko pinapalata sa kanya na pag siya ay nagsasabi na ng mga we need to reach out sa mga souls, ay minsan nakukonsensya ako kasi ako ang nag-train dito. Parang mas unfair na siya kasi sa akin. Parang nahiya ako tuloy na nakaharap siya na ako nag-train sa kanya, na dapat akong mag-motivate sa kanya, pero doon sa kanyang pagkwento-kwento lang, ako yung namomotivate. So, ganun talaga pag ikaw ay magkakaroon ng connection sa mga may passion sa soul, especially sa mga missionaries, ay talagang manilipat sa iyo yung apoy. Pag wala kang connection sa kanila, talagang ikaw mismo mahirapan, hindi mo maintindihan kung bakit hindi mo maibalik-balik yung dati. Bakit hindi mo maibalik-balik yung dating init ng pananampalataya mo? Nagpipray ka naman, nagbabasa ka naman ng Biblia mo, pero bakit hindi mo maibalik-balik yung dati? Because we need one another. We need one another.
Huwag niya isipin na yung mga missionary sa mga kabundukan na hindi yun sila kailangan. Kailangan sila. Naalala ko nga nung ako ay, nung baguhan pa lang, pagka pinapakinggan ko na si Reinhard Bonnke, no? Si Reinhard Bonnke ay kakamatay lang ng mga nakaraang buwan dahil sa matanda na rin siya at sobrang dami na rin ng kanyang nagawa para sa Panginoon. Siya ay German, pero tinawag siya ng Lord na maging missionary sa Africa at matindi ang ginawa ng Lord sa kanya sa Africa. Milyong mga African ang siyang tumanggap sa Lord, and then eventually sa Egypt at sa mga ibang bansa pa sa India. Hanggang dito sa Pilipinas, nakarating siya dito at sobrang dami ng tao. And then sa America, and then nung meron na siyang Elisha, na-train na yung Joshua niya na halos wala na silang pagkakaiba ng ginagawa. Minsan nga mas anointed pa si Daniel Colenda ay nagpaalam na siya. Umuwi na siya ng langit. So ganun talaga pagka nagkakaroon tayo ng connection sa mga may passion sa souls na lilipad sa atin. At on fire tayo lagi. So gradean nyo ang sarili nyo pagdating sa bagay na yan. Meron ba tayong connection sa mga missionary? Sa mga may passion sa souls? Meron ba tayong connection sa kanila? Regular ba yung ating communication sa kanila? And then number 12, is active participation encouraged by all departments in their missions program? So, ibig sabihin ganito, yung mission kasi dapat buong church ay nagiging aware siya sa pamamagitan ng bawat department. Children's department, youth department, men's, women's, music, lahat. Sa mga Bible studies, sa mga cell group leaders, sa mga lahat sa church. Ini-encourage ba doon yung pag-win ng souls? Ini-encourage ba doon yung pag-reach out? So, grade yan ninyo. Kayo, kapag kayo ay involved sa isang department sa church, are you there to encourage yung mga nasasakupan mo? Are you there to encourage about reaching out? Are you there to talk about mission? Are you there to say that let us support this missionary to Mindanao, this missionary to Visayas, this missionary to Cambodia or saan man? Are you there to remind the people about reaching out, the importance of reaching out? So, gradean nyo yung sarili niyo at yung church niyo, kung yung church niyo involve yung mga departments to remind and encourage people about mission. So, grade ninyo 0 to 5. The number 13 is a planned program in place for teaching missions in Sunday school, including new believers and membership class. So, ganito yan. Sa akin, talagang pinaplano ko. Hindi namin kasi magawa ngayon dahil nga yung ginagamit namin church building ay hindi sa amin at wala siyang mga classroom. Wala kang privacy pagka Sunday school ay nandun lang kami sa isang building na parang kalat-kalat kasi kanya-kanyang form ng circle ng mga upuan. So, walang privacy. And then, kulang yung kung paano ka magtuturo kasi walang whiteboard or walang presentation kasi pag nag-present ka sa PowerPoint ay syempre madidistract yung mga ibang group. So, walang privacy. Pero sa mga may church na, gawan ninyo ng suggest ninyo kung di man mamasamain ng pastor ninyo na dapat talaga may mga rooms for Sunday school. Kasi kung wala yon ay makakapekto yun sa paglago ng mga members. Yung Sunday school kasi makakatulong para mabilis yung paglago nila kasi doon sila tinuturuan. Pagpupunta lang kasi sila sa church para mag-worship, kulang. Sayang. At saka sayang yung time. No? Sa mga malalaking churches kasi, pupunta sila sa church just to worship. Kasi sa dami ng mga members. So, hindi pwedeng matagal yung
yung service sa isang service kasi may mga susunod pang attend. So, hindi ka pwedeng mag Sunday school. Kaya ang ginagawa nila, may mga midweek class sila. Friday, ganun. And then, karamihan sa mga cell group na. Pero kung hindi pa naman ganun kalaki yung church, ay sayang kapag walang Sunday school. Kasi yun lang yung time na pwede sila makapunta sa church. So, samantalahin. Para babad sila sa church sa time na yan. Yeah, so, kung sa Sunday school natin nakaprogram yung pagtuturo about mission, doon sa Sunday school curriculum natin, kasi dapat may curriculum. Ang tindukoy ko, hindi yung Sunday school na basta magtuturo ng kahit ano, bahala na kung ano yung leading ng Holy Spirit. No? Hindi ganun Sunday school yung sinasabi ko. I mean Sunday school talaga. School. Yung school talaga, may series of lessons na pinag-aaralan. And then, may opportunities para magtanong yung mga estudyante. Talagang magiging estudyante sila. Hindi sila pwedeng pumasok kung walang Bible at kung walang notebook at kung walang ballpen. Hindi pwede. Kailangan silang mag-aral talaga. Kaya Sunday school. hindi yung bubunot ka lang ng ituturo mo and then nag-preach ang style, then Sunday school na. Hindi ganun. Hindi ganun ang tinutukoy ko. I mean talagang pati modules ipoprovide mo para masusundan nila yung lesson. At pina-follow up mo sila during weekdays kung yung assignment nila ay nagagawa nila. Ganun yung Sunday school na tinutukoy ko. Hindi yung Sunday lang. Talagang yung mga estudyante mo ng Sunday school na mi-maintain mo sila kahit sa weekdays. Nafa-follow up mo sila ng Sabado para mag-attend ng Linggo. Ganun ang ibig sabihin sa Sunday school. Hindi yung pumunta ng church, ibubukod yung ganito, ibubukod yung ganyan. Kung sino yung teacher na trip mo lang na gusto magturo, yun na. Hindi, talagang magiging teacher nila. Yun ang ibig sabihin. At dito, may curriculum talaga. At sa curriculum na ito, kasama ba ang mission? Gradean din. O kayo, meron ba kayong mga kagaya nito, no? So, specific, mission lang. Mission lang yung laman. Walang iba. Wala pa nga dito yung church planting. This is pure mission. Minsan binabalik-balikan ko, binabasa ko para ma-challenge ako at maalala ko yung mga nakalimutan ko na about mission. So, gradean nyo yung sarili nyo at yung church ninyo pagdating sa mga talagang nakaplano na pinag-aaralan at itinuturo about mission. And then number 14, does our church support your main church mission and missionaries on a monthly basis? O ito naman, kung hindi kayo independent, kasi sa amin, independent yung church namin, hindi kami naka-affiliate sa kung sinong ministry, so independent, so nasa amin yung kung sino yung susuportahan namin. Hindi kami nakatali sa ministry. Walang kumukontrol sa amin, maliban sa Holy Spirit. And then, kumukonsulta na lang ako sa mga mapagkakatiwalaang ministers na mas ahead sa akin. Kumukonsulta na lang ako kung mayroong mga problemang medyo masilan. Pero walang nagkukontrol sa amin. Walang nagdidikta kung anong dapat namin gawin. So, walang regular kami na sinusuportang missionaries maliban lang sa kung sino talaga ang ililid ng Lord. Pero kung ang church ninyo ay naka-affiliate siya, so doon sa kung kanino kayo naka-affiliate, meron ba silang mission work? Meron ba silang missionary? At kung meron, regular ba yung church nyo na sumusuporta sa mission na yan? Regular ba yung church nyo na sumusuporta sa missionary ng church na kung saan kayo naka-affiliate? Halimbawa, naka-affiliate kayo sa Assemblies of God. So, ang Assemblies of God, daming mission yan. So, kung sinong church yung tinuturing yung mother church ninyo, suportado nyo ba yung mga mission work nila? Suportado nyo ba yung mga missionary nila? Yeah, so, gradean ninyo yung sarili ninyo at yung church ninyo from 0 to 5.
Next is, does our church sponsor or participate in missions outreaches either nationally or internationally? So, ikaw naman o ang church ninyo, sumusuporta ba ito o nagpa-participate ba ito? At least hindi man lahat, pero at least meron kang maipapadala na sasama sa mission na ito. O, ikaw, sumasama ka ba sa mission trip? O syempre sa Rema, regular na merong mission, di ba? Ang saya nun, di ba? Ang saya nun, ang medyo nakikita ko lang problema doon ay kapag hindi well-equipped yung mga church na kung saan ito turn over yung mga nasusowin. So, yun ang problema. Sayang effort natin doon, di ba? Kasi, nung tayo pumunta sa Davao, ay talagang nag-enjoy ako doon sa dami ng mga napatanggap sa Lord kasi hindi mo akalain na tatanggap yung mga napatanggap and at the same time yung mga kasama kong estudyante ay tinitrain ko din. So kapag alanganin nilang mag-witness doon sa mga grupo-grupo, din ako yung nag-witness, pinapakita ko sa kanila kung papaano, and then sa susunod na grupo sila naman ang gagawa. Yan, hanggang sa sila na lahat. So, nakaka-bless yung mga gano'n. At lahat ng mga pinuntahan namin noon ay talagang tumanggap. Nakaka-bless yung mga gano'n. Daming nagre-remind sa akin naman nangyari nung tayo nagpunta sa Davao. So, nakaka-enjoy. At nung ako ay bumalik na dito, ay naalala ko pa rin yung mga tumanggap sa Lord. At on fire ka talaga pag naalala mo yung mga napatanggap mo doon at talagang mangiyak-ngiyak yung mga punong-puno ng tattoo yung kanyang katawan na parang nakakatakot lapitan pero wala siyang nagawa nung ang Lord ang siyang nagbukas ng kanyang puso. Yan. So, i-grade niyo yung sarili niyo kung kayo nagpa-participate sa mission trip or ang church niyo nakikipag-participate from 0 to 5. Then, verse 16, do the church missions leaders attend missions functions sponsored by your church or main church? At ibawa, yung main church niyo, kung hindi independent yung church niyo, nag-sponsor sila or nag-conduct sila, nag-organize sila ng mission event or missionary, ang tawag dito, mission conference para lang i-remind sa mga attendees na napaka-importante talaga na mag-reach out. Kung may mga event na ganito, kayo ba mismo nag-i-sponsor? Or yung church nyo nag-i-sponsor? Alam nyo, sa mga ganitong event, pag halimbawa sa mga kasi dito sa Santa Barbara at sa mga ibang bayan dito sa Pangasinan ay talagang hinahirapan silang buuin yung pagkakaisa ng mga ministers. At hindi ko sila masisi kasi kadalasan kasi yung mga binubuong mga ministers association na ito ay wala kasi yung hindi siya kasi mission focus. Kadalasan na nangyayari ay pasikatan. Nagpapasikatan yung mga ministers, and then kung merong event sa auditorium ay nagpapasikatan yung mga music ministry ng kada church. So and then, nagsama-sama sila sa auditorium, ang ganda-ganda ng kanilang pagkakamayan, and then sa mga susunod na buwan, yung mga members palitan na yan. kaya nga nung napansin ko yan dito sa bahay na ni Santa Barbara. So, mga pastors mismo, kausap mo, ang babait nila, and then mababalitaan mo sa mga susunod na buwan, ang babait din nila sa members mo. May mga na-experience nga ako na nagkaroon ng problema sa church namin. Siyempre, isang church nagkakaproblema yan. So, ang mga iba ay medyo naapektuhan sila at medyo siguro wala naman silang planong umalis, kundi basta gusto lang sigurong magpa-refresh or magpahilom doon sa kanilang mga naramdamang sakit. So, bumisita sa mga ibang church. And then pagdating nila doon sa church na yung pastor ay sobrang inaccommodate sila. And then yung encouragement na attend lang kayo dito.
Mga pagsabing gano'n yan, attend lang kayo dito pag, ano, ganito, ganyan. Nung nalaman ko yung gano'n, sabi ko, hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin yun sa mga ibang members. And then, dami kong nababalitaan, mga members namin, pag nakakausap yung mga ibang pastors. Lalo nung hindi na ako nag-a-attend, nung hindi na ako nag-a-attend ng Ministers Association, kasi ngayon lang, ano, at saka siyempre busy na rin, dami na akong pinagkakaabalahan at timing din lagi na yung time ng meeting nila ay may pinuntahan ako, wala ako dito, at may ginagawa, o magtuturo, gano'n. So, nung wala na akong regular na fellowship sa kanila, ay mas lalo nilang, mas lalo silang naging caring sa mga members namin. Eh, syempre, yung mga members namin, pagka talagang, yung hindi nila nahanap sa ibang church, yung kanilang spiritual diet, ay bumabalik talaga sa amin yan. Pero hindi ako nakipag-agawan. Kapag may mga members kami na dinigaw ng ibang church at pina-attend sila doon, hindi ako nakipag-agawan. Hindi ko tinatalian yung mga members namin. Sinasabi ko sa kanila na, sige, attend kayo. Attend kayo sa, alam niyo naman na sigurong makinig kung ang nakakain ninyo ay nakakasama sa spiritual life ninyo o nakakabuti. At kung saan kayo masaya, at kung sa palagi ninyo mag-i-exile kayo sa mga church na pupuntahan ninyo, then praise God. Hindi ko kayo tupa kayo ng Panginoon. At kung saan kayo lalago, then masaya ako para doon. Ipinaparamdam ko yan sa mga members namin. Hindi ko sila hinawakan, hindi ko sila sinasakal. Yan. Pero sa mga ibang church, gusto nila yan. At nung nalaman ko yun, sabi ko hindi ako gagaya sa mga ginagawa nila. Hindi ako tatanggap ng galing sa ibang church kung walang specific direction ng Lord. At ang daming nagparamdam sa amin na gustong lumipat sa amin. At kilala ko yung mga pastor nila. At yung mga pagkakamali nakikita nila, alam ko na pagkakamali nila yon. Pero sa kabila ng kanilang pagpaparamdam sa akin ay inaalam ko talaga sa aking spirit kung sila ay pag umattend sila sa church, kakausapin ko ang mga yan. At ang sasabihin ko, nagkwento-kwento na, yung sasabihin ko, baka mas kailangan kayo ng pastor ninyo. Mas maganda kung doon na lang kayo. Merong isang member ng isang church na sabi niya, dito talaga ang gusto kong atinan, pastor, sabi niya. Sabi ko, baka mas kailangan ng pastor mo. Kasi alam ko ito, nagtetides to ng malaki. And then, nakita ko nagtitide siya sa church namin. At pag nagtitide siya, 35,000, doon yun, nandoon. 35,000, 40,000, hanggang 50,000. Yung tithes niya sa isang buwan. So, alam ko, no, may church siya. Alam ko, supporter siya sa church na yon. Kaya hindi ko siya tinanggap kasi alam kong supporter siya sa church na yon. So, habang nagkikwentuhan kami, pinapakinggan ko yung spirit ko. Okay naman siya, okay yung ugali niya. Yung rason niya para pumunta sa church ay hindi naman dahil sa may galit siya doon sa church niya. Ang sinasabi lang niya ay hindi nami-meet yung kanyang yung hinahanap na teaching, hindi raw nami-meet doon sa church na pinupuntahan niya kasi yung pastor niya kasi more on theology. At every Sunday ganun daw, nahirapan na siyang humabol sa mga lesson nila dahil lumalaki na yung ulo niya. At ayaw na niyang magpatuloy pa sa ganon. So, sabi niya, iba yung naririnig ko dito sa inyo, sabi niya. Pero hindi ko siya tinanggap. So, sabi ko, bumalik ka na lang doon sa church niyo. And then, nabalitaan ko na lang na then meron na siyang ibang church na ina-attenan. At wala akong regret doon. Kaysa tatanggapin ko siya pero magkakaroon kami ng gap doon sa church na pinanggalingan niya.
bahala na yung church na ina-attend niya ngayon na magkaroon sila ng gap. Ayaw kong sumausaw sa mga intriga na yan. Kaya dito sa bahay namin, although hindi ko masyadong ka-close yung mga ibang ministers dito, ay pagdating sa mga members na sinasabi nilang nagre-reshuffle lang yung mga members, hindi nila isasama yung Overcomer Church. Kasi hindi ko talaga kasanayan na kumuha ng members kung walang specific direction ng Lord. At kung may specific direction ng Lord, sinasabihin ko yung mga tupa na ito na magpaalam ng maayos, siguraduhin walang samaan ng loob. At kung ngayon may sama ng loob, then i-work out. Kailangan walang sama ng loob. At praise God, sa mga lumilipad sa amin ay hindi ko nakakabangga yung mga pastor nila. Yan, kasi hanggat maaari, lalo kung taga rito sa amin, yung taga rito sa amin. Yan, kasi may mga nag-a-attend sa amin dito from other town. Hanggang Dagupan may nag-a-attend dito. So, pag dito sa amin talaga, hindi ko tatanggap. Ang natatandaan ko lang na nag-a-attend sa atin, sa amin dito, nanggaling ibang church. Si Sister Mona, and then yung family niya, and then yung mga na-akin niya. Kasi dati GIL sila. Yun, ang reason. Pero nahirapan din si Sister Mona bago ko siya tinanggap. Kasi may mga times na gustong-gusto na niya pero hindi pa siya nakakapagpaalam. So talagang sabi ko, sister, ipaalam mo. Yan, so wala kaming gap ng dating pastor niya. Kasi alam niya na talagang hindi ko siya sinulot. Yan. Hindi ako ang dahilan kung bakit talaga mas nagustuhan ni Sister Mona at yung family niya sa Overcomer. Yan. So, gridan niyo yung sarili niyo. Pagdating sa yung pag-sponsor ng mission event, ikaw mismo ako. Kaya ako talagang bigay na bigay yung aking pagsuporta sa mga mission event. Kaya ko nakwento yung kanina kasi pagdating sa mga gawain dito sa Santa Barbara, kung ang plano nila ay to reach out or to ang tawag dito, para maglikom ng budget na tungkol sa mission, then ako nagbibigay talaga. Ako mismo as individual, nagbibigay ako sa mga mission event na ito. Anything about mission. Kahit na hindi ko sila kasama sa isang ministry, basta tungkol sa mission, then nagbibigay ako. Walang kwentang yung pasikatan lang na event tapos mag-invite ng politician. So, yan ang dahilan kung bakit umayaw ako sa mga Ministers Association, kasi pinapasok nila ang politika. So, invite nila mga pastors and then meron din palang in-invite na politician. So, doon na ako tumistansya dahil ayaw ko niyan sa politics. Nasa isip ko kasi na ang unang pinakasinungaling dito sa lugar namin at siguro sa lugar ninyo, ang unang pinakasinungaling yung mga negosyante. Sorry sa mga negosyante, pero alam nyo yan. Yan ang mga pinakasinungaling dito sa amin. Kahit Kristiyano, kahit Kristiyanong negosyante, talagang sinungaling talaga. At saka yung mga politician. Yan, so ayaw ko sa mga sinungaling. Kaya pagdating sa mga ministers fellowship, tapos may iimbitahan na politician, dumidistansya talaga ako niyan. Bahala kayo dyan. So, hanggang sa nalaman ko, may mga nangyari na humihingi na ng budget yung Ministers Association sa mga politicians. So, mas lalo akong umayaw. Kaya hindi na ako nag-join sa Ministers Association. Pero ang dami kong kaibigang ministers. Hindi ko sila
na hindi ko sila kasama sa ministry. Ang katunayan, yung mga ini-enjoy kong kasama ngayon, Baptist sila. Mas gusto ko pa silang kasama kaysa sa mga full gospel kasi itong mga Baptist na ito, nakasama ko, hindi sila after na makuha sa akin. At hindi sila after sa porque independent yung church namin, hindi mo mararamdaman na gusto nilang syempre, yung mga ibang ministers, nararamdaman ko yun. Although, pare-parehas kami na full gospel, mararamdaman mo na parang gusto nilang i-affiliate mo yung church sa kanila. Mararamdaman mo yun. Kaya mas gusto ko tuloy yung mga Baptist na ito nakasama ko. At natutulungan pa nila ako. Natutulungan nila ako na, na magkaroon ng credential, magkaroon ng mas malawakang impluensya, at ni minsan hindi sila nagsasabi sa akin ng doktrina nila. Estudyante nila ako sa theology, pero exempted ako sa mga subjects na tinuturo nila. Basta nabigyan lang ako ng nabigyan lang nila ako ng tawag dito, diploma. Kaya nga sa church namin may mga theology students, pero ako nagtuturo. At hindi ko tinuturo sa kanila yung subject sa theology talaga. Kaya nga itong video na ito, ginagawa ko to sa page ng mga leaders namin, at kasama diyan yung mga estudyante sa theology. Kasi ito na yung mga pinaka-subject din nila. Di parang Rema na rin, no? Kaya yun lang ang purpose ko na nakikipag-associate sa mga Baptist, kasi wala namang problema sa kanila. Hindi naman nila ako dinodoktrinahan. Yan. Kung dodoktrinahan nila ako, kung sakaling dodoktrinahan nila ako, alam ko naman kung paano i-handle yun. Yan. So, kasi meron akong pinangahawakan, kaya hindi nila ako mauuga doon. Yan. And so next is sa number 17. Do missionaries feel welcome when they visit our church? Ayan, importante yan. Ikaw, welcome ba yung mga missionary? And then sa church ninyo, mararamdaman ba ng mga missionary na welcome sila sa church ninyo? Sa amin, sa sobrang nafe-feel ng mga missionaries na welcome sila sa church namin, hindi na sila makahintay na imbitan ko sila. May mga nagpaparamdam na, at ang iba nga ay nag-i-schedule na. Nag-text sa akin, sabi niya, Pastor, pwede pa-schedule mo ako sa last Sunday ng buwan na ito. Mag-preach ako about mission. Alam nila kasi na open ako sa mission. Kaya may mga ganong ministers na on fire sila sa mission pero kulang sa ethics. Kaya sila na mismo nagsisingit ng schedule namin. So, rate niyo yung grade na yung sarili yung church niyo kung welcome nga ba yung mga missionaries. Number 18 is attendance stable at mission services. Okay, for example, sa church niyo ginanap ang isang service at ang focus ng service na yun is to emphasize mission. Kumusta ang attendance? Halimbawa, in-announce sa Sunday. Okay, sa Friday, dito sa church may gaganapin na mission conference at imbitado ang lahat. So, kumusta yung event na yun? Kung about sa mission, kumusta ang pag-attend ng mga members? Kung halimbawa sasabihin mo, sa Wednesday, alam ko busy kayo, pero merong darating na isang pastor na expert siya sa pag-preach ng prosperity. Palagay ko kahit na hindi mo sabihin ng oras. kung financial prosperity yung conference, palagay ko dadagsa yung mga tao. But how about mission? Kung about mission yung conference, kumusta ang attendance? So, grade yan ninyo. Kayo, kapag ang conference ay about love life, gaano kayo ka-eager na umattend? Kung about relationship, handling relationship, gaano kayo ka-eager na umattend? Kung ang aatinan ninyo ay about mission, gaano kayo ka-eager na umattend kumpara sa eagerness ninyong umattend sa mga conference about love life? Grade na nyo yung sarili nyo from 0 to 5. Then number 19, the church have a well-stocked section on missions in the church library. Okay, kung mayroon na kayong library sa church ninyo,
Gaano karami yung mga libro doon about missions? Grade 9. Sa inyo, ilan ang libro ninyo about mission? Baka mas marami ang love life, ha? Baka mas marami ang financial prosperity kaysa sa mission. Kaya nga, taon din lang kung bakit ang gulo ng buhay ng mga Kristiyano kasi iba yung iniimpok. Iba yung mga iniipon sa buhay. And then last, do church leaders see the mission's mandate of winning the lost as the church central purpose around which all other activities revolve? So gaano, yung mga leaders, no? Pagpapansinin niyo lahat ng mga leaders sa church niyo, palagay niyo, gaano sila ka-passionate sa souls? Gaano sila ka-passionate sa missions? Obserban niyo lahat ng mga leaders. Kapag ang pinag-uusapan about reaching out, tingnan niyo kung gaano sila ka-interesado. Kayo mismo, gaano kayo ka-interesado pagdating sa mission? Compared to your interest sa mga ibang subjects. Ngayon, sa 20 na ito na inansaran natin sa sarili ninyo at sa church ninyo, lahat ng mga grade na nilagay nyo, mga grades na nilagay nyo, then i-add ninyo. Add ninyo kung ilan ang total niya. Magkwenta muna kayo. From 1 to 20 questions. At yung grade ninyo, 0, no activity. 1, non-functioning program. 2 is poor. Then pag 3 ay fair. Pag 4 ay works well. Pag 5 ay excellent. So, kwentahin ninyo lahat at isulat ninyo sa tabi ng total, isulat ninyo kung tapos na kayo. Siguro tapos na kayo, madali lang naman yan. Okay, kung ang na-total ninyo ay 0 to 54, from 0 to 54, kapag yan ang total ninyo, ito ang ibig sabihin, is not ministering to the needs of the congregation and requires immediate attention. 0 to 54 is not ministering to the needs of the congregation and requires immediate attention. Kumbaga, naghihingalo. Naghihingalo ang church kapag sa 20 questions na ito, ang total ng grade ay 54, 0 to 54. Naghihingalo yung church na yan. Delikado. Kailangan ng immediate attention. Kumbaga, ito, nasa ICU ito. So, hindi dapat ito, sinasawalang bahala. Kailangan intense yung pag-asikaso para mapa-on fire. Pag ang na-total nyo naman ay 55 to 67. 55 to 67. Yan ay good. It's good, but needs help. Kailangan mo makipartner pa sa mga missionaries or sa mga mission-minded ministers o sa mga on fire sa mission ng mga leaders. Good, but needs help. Huwag mong isipin, hindi mo kailangan ng tulong ng iba. Kailangan mong tulong ng iba. We need one another. Pag ang na-total mo naman ay 68 to 80. 68 to 80. That's very good. Very good. 68 to 80. Very good. But very good is not enough. Pag ang total naman ay 81 to 100, 81 to 100. Nalala ko dati ganyan. 80 above yung aking na-compute para sa sarili ko. Pero ngayon, hindi na ganun kataas. Pero parating ako ulit doon kasi na-challenge ako. Kaya nga nag-upgrade ako para tumaas yung aking rating pagdating sa mission. Pag 81 to 100, ang
rating mo ay excellent. 5 stars. Excellent. Okay, so huwag kayong mag-alala kung kayo ay mababa, 55 to 67, good but needs help from 0 to 54, okay lang yan kasi yun nga ang purpose ng ating subject, di ba? Para tulungan kayo sa mission. Okay, sa ating pagtatapos, huwag niyong kakalimutan, pagdating ng araw, magiging pastor kayo. Pero sa kasalukuyan talaga, ngayon, kung kayo ay church leader or you're just a church member, hindi natin talaga may kakaila na ang susi talaga para ma-on fire sa mission ng church. Ang susi talaga is the pastor. The pastor is the key pagdating sa mission. Kahit anong gawin ng mga members at mga leaders na i-lead yung church na maging on fire sa mission, kung yung pastor ay ayaw, then mahihirapan na nga yung mga leaders na nagpupursige na ma-on fire sa mission, hindi pa nila ito mapapanatili hanggat yung pastor ay ayaw niya. So the pastor is the key. Kaya may mga bagay dito na dapat nating gawin as a pastor, or pwedeng i-suggest sa pastor niyo, pero pag nag-suggest kayo, wag kayong, ang dating ninyo, wag yung parang mas magaling kayo kaysa sa kanya. Wag ganun. So, pwede yung i-suggest, kung mas close niyo yung asawa niya, sa asawa niyo i-suggest. Kung mas close kayo sa mga leaders sa church na ginagalang nila, pwede yung i-suggest sa kanila. Kasi number 1 talaga na gagawin ng pastor is to enlist and delegate. Enlist and delegate. As pastor, you cannot do all the work alone, syempre. You cannot do the work alone. Too many have tried and have become exhausted and discouraged at the lack of results. That is why you need a team to follow your leadership in inspiring the congregation with a vision and passion for missions. So you need to form a team. At yung team na ito, syempre, i-impart mo sa kanila yung fire ng mission. Madali lang yun. Mag-share ka lang sa kanila ng mga scripture verses about reaching out. And then, ipag-pray mo sila. Pag-pray mo sila mismo. O i-lead mo sila mag-pray for more conversion sa lugar ninyo. O sa ibang lugar na kung saan ay may mga ministry kayo doon. And then, train mo sila how to evangelize, how to win souls effectively. Kasi hindi na ituturo kasi yung effective soul winning. Basta ituturo natin sa kanila na kailangan tayo mag-share, kailangan tayo mag-reach out, pero hindi na ituturo yung effective soul winning. Which is ituturo ko rin dito sa church planting, kasama 'yon. Pangalawa, na gagawin ng pastor para ma-on fire sa mission in church. Pangalawa is preach mission. Siyempre, you need to preach mission. A missionary is not a surrogate for the pastor to teach missions to the congregation. Huwag kayong umasa sa mga speakers na missionary. The pastor mismo yung siya magturo ng mission. The pastor should take advantage of the missionary's presence to inform and inspire the people. But if the pastor is truly committed to missions, he will preach missions. And then, you need to schedule missionary speakers. Siyempre. Kaya kung na-preach mo na ang mission, mayroon ka ng team, at alam mo yung mga team mo ay mayroon ng apoy, then kailangan itong madiligan ng pag-invite ng mga ibang missionaries na on fire talaga. Yung mga missionary na hindi naghanap ng pera, kasi may mga missionaries na naghanap lang ng pera. Hindi yung ganun ang i-invite ninyo. Yun talagang on fire for souls. Yun ang mga invite ninyo para makatulong silang mag-apoy o madagdagan yung apoy ng mga team na binubuo mo. And then next is attend and support missions activities. You need to attend. Kung mayroong mission conference, mission event, attend. Kung may crusade sa lugar ninyo o crusade sa ibang lugar, dalhin mo yung mga team, dalhin mo yung team mo na binubuo mo. Dalhin mo yung mga ibang members na
mahirap silang paapuyin. Dali mo doon sa crusade. Kasi sa crusade talaga mag-on fire ka. Ako lahat ng crusade na pinuntahan ko. Simula noon at hanggang ngayon pag nanonood ako ng mga crusade, mag-on fire talaga ako. Kahit sinong evangelist ang panoorin mo, kahit yung exhorter lang, halimbawa Billy Graham. Si Billy Graham ay hindi ko siya tinuturing na evangelist kasi walang power gifts. So ang tawag ko sa kanya is exhorter. But powerful exhorter. Effective exhorter. Kasi pag nag-exhort siya, nag-preach siya ng salvation, matindi, grabe. Siya lang yung evangelist na, siya lang yung, nakakapuno, siya lang yung nakakapuno ng arena, consistent na, yung malaki yung, yung ginagamit sa football, ay napupuno talaga consistent. Yan. Although walang power gifts, yung anointing to preach nandoon. Marunong siyang mag-exhort. Hindi marunong, kundi anointed siyang mag-exhort. And then, manood ka ng crusade ng mga may power gifts. Ma-on fire ka talaga. So, dali mo sila. And then, pray for missionaries. So, i-lead mo yung team na ipag-pray yung mga missionaries. And then sabihin mo sa kanila, pag nag-iisa na sila, ipag-pray pa rin yung mga missionaries. Pag gagawin niyo ito, ma-on person mission. So, Pastor, you are the example. May the Holy Spirit challenge you to the highest example in showing your congregation love and compassion for a lost and dying world. Say along with the Apostle Paul, follow my example as I follows the example of Christ. You are the only one who can lead your congregation into obedience to Christ's command that every Christian be involved in evangelizing the world. Okay, so dito muna tayo magtatapos sa ngayon at sa mga susunod ay doon sa pag-form ng team ay tatalakayin pa natin yan. Okay? So you're blessed.